Huwag ka nang magpaliwanag, Maylis, dahil alam naman nating lahat kung saan ka galing. Ang mga katulad mo, sanay sa nakaw tingin bago magnakaw ng alahas. Ang mga salitang yon mula kay Tita Vina ay hindi isinigaw, ngunit bumasag ito sa katahimikan ng malawak na sala na parang isang matalim na bubog. Walang pasubali, walang pag-aalinlangan, at higit sa lahat, walang awa. Nakatayo si Maelis sa gitna ng silid, ang kanyang mga paa ay tila nakadikit sa malamig na marmol na sahig. Mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang dalawang kamay sa isang maliit na tray. Sa ibabaw nito ay umuusok pa ang espesyal na salabat na may halong pulot at kalamansi. Ang inuming matiyaga niyang pinakuluan ng mahigit 1 oras dahil narinig niyang paos ang boses ni Don Alaric kaninang umaga. Ang init ng tasa ay tumatagos sa kanyang nanginginig na mga daliri, ngunit mas mainit ang hapdi na gumagapang sa kanyang dibdib. Binaliwala ni Tita Vina ang tray na hawak niya. Sa halip, marahas nitong hinablot ang luma at kupas na bag ni Maelis mula sa sofa. Iyon ang bag na 7 taon na niyang gamit. Ang tanging bag na naglalaman ng kanyang buong mundo. Isang rosaryo, ilang barya, at ang larawan ng kanyang kapatid na si Inigo. Sa isang iglap, itinaob ni Vina ang bag. Ang mga gamit ni Maelis ay kumalat sa sahig, gumawa ng magulo at nakakahiyang tanawin sa paanan ng marangyang furniture. At doon, sa gitna ng mga resibo at mumurahing gamit, ay kumintab ang isang bagay na hindi kanya. Ang singsing na brilyante na nawawala raw kanina pa. Nanlaki ang mga mata ni Maelis. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo, tila may nakabara na pumipigil sa anumang salita na nais kumawala. Gusto niyang sabihing hindi kanya iyon, na hindi niya kailanman magagawang pagtaksilan ang pamilyang kumupkop sa kanya. Pero ang hangin sa kanyang baga ay tila hinigop ng takot at pagkabigla. "See? Kitang-kita ng 2 mata ko," mariing sabi ni Vina. Habang nakataas ang kilay at nakapameywang, tila diring-diri sa nakikita. Binalingan nito ang lalaking nakaupo sa kanyang likuran. "Alaric, ano pang hinihintay mo? Ebidensya na to, oh. Unless, gusto mo pang nakawan tayo ng buong bahay bago mo siya palayasin." Dahan-dahang nagangat ng tingin si Maelis, umaasa na sasalubungin siya ng mga mata ni Don Alaric. Ang lalaking pinagsilbihan niya ng buong puso. Ang lalaking ipinagtimpla niya ng gamot tuwing hating gabi. Ang lalaking ipinagluto niya ng paboritong kare-kare tuwing ito ay malungkot. Umaasa siya ng kahit katiting na pagtatanggol o kahit isang tanong man lang na magbibigay sa kanya ng pagkakataong magpaliwanag. Ngunit hindi tumingin sa kanya si Don Alaric. Nanatili itong nakatingin sa bintana, sa labas, kung saan nagsisimula nang bumuhos ang malakas na ulan. Ang katahimikan ni Alaric ay mas masakit pa kaysa sa mga insulto ni Vina. Ang hindi niya pagtingin ay parang isang patalim na dahan-dahang ibinaon sa puso ni Maelis at inikot ng walang habag. Ang katahimikan ay nangangahulugan ng pagsang-ayon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maelis ang pagguho ng kanyang mundo. Ang tray sa kanyang kamay ay dumulas, ang basag na porselana at ang mainit na salabat ay kumalat sa sahig, humalo sa kanyang mga nagkalat na gamit. Ang init ng likido ay tumalsik sa kanyang binti, ngunit hindi niya ininda ang sakit ng paso. Mas nangingibabaw ang manhid na pakiramdam ng pagtataksil. "Get out!" Malamig na utos ni Vina habang dinuduro ang pinto. "At magpasalamat ka dahil hindi ko na ipapatawag ang mga pulis para kaladkarin ka paalis dito. Isa pa lang yan sa mga awa na hindi mo naman deserve." Dahan-dahang lumuhod si Maelis, hindi para magmakaawa, kundi para pulutin ang nag-iisang bagay na mahalaga sa kanya sa kalat na yon. Ang larawan ni Inigo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupunasan ang mantsa ng tsa sa mukha ng kapatid sa litrato. Naalala niya ang text message na natanggap niya kanina bago ang gulong ito. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero
na naglalaman ng larawan ni Inigo na nakatali at duguan ng labi. Isang linggo na lang, Maelis. Kung wala kang pera, ang kapatid mo ang magbabayad ng dugo. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya makasigaw. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya makalaban. Kung mawawalan siya ng trabaho ngayon, paano na si Inigo? Pero kung makukulong siya dahil sa paratang ni Vina, mas lalong walang-wala siyang magagawa. Ang tanging pagpipilian niya ay ang lunukin ang kanyang dignidad. Tumayo siya. Ang kanyang tuhod ay nanginginig sa bigat ng kahihiyan. Hindi na niya pinulot ang iba pa niyang gamit. Tanging ang litrato at ang suot niyang uniforme ang dala niya. Tumingin siya sa huling pagkakataon kay Don Alaric. Ngunit nanatili itong nakatalikod. Ang balikat ay tila bumagsak sa bigat ng hindi maipaliwanag na dahilan. Ang mabibigat na pinto ng mansyon ay sumara sa kanyang likuran. Inihihiwalay siya sa init, sa liwanag, at sa 7 taon ng kanyang buhay. Sinalubong siya ng malupit na hangin at ulan ng Batangas. Ang bawat patak ng tubig ay tila yelo na tumutusok sa kanyang balat. Humahalo sa mainit na luhang kanina pa niya pinipigil. Basang-basa na siya sa loob lamang ng ilang segundo. Wala siyang payong, wala siyang jacket, wala siyang pera. At higit sa lahat, wala na siyang tahanan. Naglakad siya palayo sa gate. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagdududa. Ang dilim ng kalsada ay tila isang bibig na handa siyang lamunin. Niyakap niya ang sarili, sinusubukang ikubli ang panginginig ng kanyang katawan mula sa lamig na tumatagos hanggang buto. Sa gitna ng rumaragasang ulan at kadiliman, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Maelis. Mas malakas pa kaysa sa dagundong ng kulog. Sa dinami-dami ng bagyo na sinalag ko para sa pamilyang ito, bakit ako pa ang naiwan mag-isa sa ulan? Ganito na lang ba ang halaga ng isang katulad ko? Kapag napakinabangan na, itatapon na lang na parang basahan? Sa di kalayuan, ang ilaw ng isang paparating na sasakyan ay humawi sa dilim, papalapit ng papalapit sa kinaroroonan niya. Habang si Maelis ay nakatayo sa gitna ng kawalan, hindi alam kung ito ay tulong o panibagong panganib. Ang nakakasilaw na liwanag ng sasakyan ay tila humigop sa natitirang lakas ni Maelis. Napapikit siya at itinakip ang nanginginig na palad sa kanyang mukha. Handa na sa anumang maaring mangyari. Marahil ay mga pulis ito na ipinatawag ni Vina upang tuluyan siyang ipakaladkad sa selda. O baka naman ito na ang mga pinagkakautangan ni Inigo, handang maningil ng dugo ngayong wala na siyang maibabayad. Huminto ang sasakyan ilang metro mula sa kanyang kinatatayuan. Sa halip na sirena ng pulis o sigaw ng mga barumbado, ang tanging narinig niya ay ang paghupa ng makina at ang dahan-dahang pagbaba ng bintana sa passenger seat. Mula sa loob, sumilip ang pamilyar na mukha ng matandang driver ng pamilya. Maelis, pumasok ka na. Baka magkasakit ka. Ang mahinahon, ngunit seryosong utos ni Mang Pedring. Natigilan si Maelis. Ang tubig ulan ay patuloy sa pagragasa sa kanyang katawan, ngunit ang pagkalito ay mas nananaig kaysa sa lamig. Bakit siya susunduin ng personal na driver ni Don Alaric? Ito ba ay utos ni Vina para itapon siya sa malayong lugar kung saan hindi na siya makakabalik? Wala siyang nagawa, kundi ang sumunod. Pumasok siya sa backseat at agad na binalot ng init ng aircon ang kanyang basang uniforme. Hindi umimik si Mang Pedring habang minamaniobra ang sasakyan pabalik sa direksyon ng mansyon. Kinabahan si Maelis. Mang Pedring, saan tayo pupunta? Pinalayas na ako. Baka makita ako ni Ma'am Vina. Lalo lang gugulo ang lahat. Hindi tayo sa mansyon pupunta. Maikling sagot ng matanda habang inililiko ang sasakyan sa isang makipot at madamong daan na hindi na gaanong dinaraanan ng mga tao. Alam ni Maelis ang daang ito. Papunta ito sa lumang rest house sa dulo ng lupain ng mga Monteverde. Isang maliit na bahay na bato na napapaligiran ng mga puno ng mangga at kawayan. Ito ang lugar kung saan madalas magtago
si Don Alaric noon kapag gusto nitong mapag-isa, ngunit ilang taon na itong nakasarado. Huminto ang sasakyan sa tapat ng lumang bahay. May liwanag na nagmumula sa bintana, isang mainit na ilaw na tila nag-aanyaya sa gitna ng unos. "Hinihintay ka na niya," sabi ni Mang Pedring bago muling tumingin sa kanya sa rearview mirror na may halong awa at paggalang. Bumaba si Maelis, bit-bit pa rin ang larawan ni Inigo na bahagyang nalukot. Tulak ng kaba at pagtataka, pinihit niya ang siradura ng pinto. Bumukas ito nang walang ingay. Ang loob ng bahay ay amoy luma, ngunit malinis. Ang sahig na nara ay kumikinang sa ilaw ng lampshade. At doon, nakaupo sa isang lumang silyon habang nakatitig sa kawalan, ay si Don Alaric. Nang marinig nito ang pagpasok ni Maelis, dahan-dahan itong lumingon. Ang kanyang mukha ay pagod. Ang mga mata ay may lalim na hindi niya nakita kanina sa mansyon. Wala na ang malamig na postura ng isang Don. Ang nasa harap niya ngayon ay isang lalaking pasan ang mundo. "Sir?" Nanginginig na sambit ni Maelis. Ang halo-halong emosyon, tampo, galit at lungkot ay bumara sa kanyang lalamunan. "Bakit? Bakit niyo ako dinala dito pagkatapos niyo akong hayaang ipahiya ng hipag ninyo?" Tumayo si Alaric at lumapit sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, naramdaman ni Maelis ang presensya nito ng ganito kalapit ng walang namamagitan na tray o mesa. Kumuha ito ng isang tuyong tuwalya mula sa estante at marahang ipinatong sa basang balikat ni Maelis. "Dahil kung ipinagtanggol kita kanina sa harap ni Vina, hindi ka lang palalayasin," mahinang sabi ni Alaric. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagsisisi. Ipapakulong ka niya. At sa pagkakataong ito, wala akong magagawa dahil hawak niya ang board ng kumpanya at ang tiwala ni Rhea. Napatingin si Maelis sa mga mata ng amo. Nakita niya ang katotohanan doon, ngunit naroon din ang sakit ng isang taong walang kalayaan sa sarili niyang pamamahay. "Nakita ko, Maelis," pagpapatuloy ni Alaric. "Nakita ko nang ilagay niya ang singsing sa bag mo habang abala ka sa paghahanda ng gamot ko. Pero kailangan niyang isipin na nanalo siya. Kailangan niyang isipin na wala na akong kakampi." Kumirot ang puso ni Maelis. "Bakit kailangan niyo pang magpanggap? Kayo ang may-ari ng lahat ng ito." Umiling si Alaric at napahawak sa kanyang tiyan, tila may iniindang sakit na pilit itinatago. "Hindi mo naiintindihan. May lason sa mansyong yon, Maelis. Hindi lang sa mga salita nila, kundi pati sa..." Huminto siya at tinitigan si Maelis ng diretso sa mata. "Sa pagkain ko, sa iniinom ko, unti-unti nila akong pinapatay. At ang tanging dahilan kung bakit humihinga pa ako ngayon ay dahil sa mga niluluto mo." Nanlamig si Maelis. Ang mga hinala niya noon, ang biglaang pagsakit ng tiyan ni Alaric tuwing siya ay day off at iba ang nagluluto, ang pagbagsak ng katawan nito ay biglang nagkaroon ng saysay. "Kailangan kita, Maelis," bulong ni Alaric, at sa pagkakataong ito, hinawakan nito ang kamay niyang namumula pa rin dahil sa natapon na mainit na salabat kanina. Ang palad ng Don ay magaspang ngunit mainit, isang kontradiksyon sa kanyang yaman. Dahan-dahan, kumuha ito ng ointment mula sa mesa at siya mismo ang nagpahid nito sa paso sa braso ni Maelis. Napasinghap si Maelis sa hapdi na humalo sa kakaibang kuryente ng pagdampi ng mga daliri nito. Nakayuko si Alaric. Seryosong ginagamot ang kanyang sugat na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo sa sandaling iyon. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Wala nang amo at katulong. 2 tao na lang na parehong sugatan sa magkaibang paraan. "Dito ka muna," sabi ni Alaric habang tinatapos ang pagbenda sa braso niya. "Ligtas ka dito. Walang nakakaalam ng lugar na ito bukod kay Pedring. Ipagluluto mo ako mula rito. Ikaw ang magiging mata ko sa mga bagay na hindi ko nakikita. At kapalit nito,
Dumukot si Alaric ng isang sobre mula sa kanyang bulsa at iniabot kay Mylis. Bayaran mo ang utang ni Inigo. Lahat ng yan. Ayokong hawakan kanila sa leeg. Tinanggap ni Mylis ang sobre, nanginginig ang mga kamay. Mabigat ito. Sapat na para tubusin ang buhay ng kapatid niya. Ang luha na kanina pa niya pinipigil ay tuluyan ng bumagsak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa magkahalong hiya at pasasalamat. Sir Alaric, wag mo akong tawaging sir kapag tayo lang dalawa. Putol ni Alaric. Tumingin ito sa bintana, sa labas, kung saan patuloy ang unos. Sa labas ng pinto na yan, ako si Don Alaric na inutil at sunod-sunuran. Pero dito, umaasa ako na ako pa rin ang lalaking kilala mo. Naiwan si Maelis na nakatayo habang nagpapaalam si Alaric upang bumalik sa mansyon bago pa may makapansin na nawawala ito. Nang isara niya ang pinto, napasandal siya dito, yakap ang sobre at ang tuwalyang may amoy ng pamilyar na pabango ng lalaki. Pumunta siya sa maliit na kusina ng rest house. Doon, nakita niya ang mga sangkap na tila sadyang inihanda. Mga sariwang gulay, karne, at mga halamang gamot. Ngunit may napansin siyang kakaiba sa isang garapon ng asin na nakatago sa likod ng mga rekado. Binuksan niya ito at inamoy. Hindi ito asin. May halong mapait at kemikal na amoy na halos hindi mapapansin kung hindi sanay ang ilong ng isang kusinera. Nanlaki ang mga mata ni Maelis at nabitawan niya ang takip ng garapon. Gumulong ito sa sahig nang walang ingay. Ang takot na naramdaman niya kanina sa ulan ay napalitan ng isang mas matinding kilabot. Hindi lang pala hinala ni Alaric ang lason. Totoo ito. At kung hindi siya nagkamali ng hinala, ang garapong ito ay galing sa pangunahing kusina ng mansyon. Ang kusinang pinaghaharian na ngayon ni Tita Vina. Hawak ni Maelis ang buhay ni Alaric sa kanyang mga kamay. At sa gabing iyon, sa gitna ng bagyo, nalaman niyang ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa paglilinis ng kanyang pangalan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng tibok ng puso ng lalaking lihim niyang minamahal. Ang umaga ay dumating ng walang pasintabi na parang isang magnanakaw na humahawi sa kurtina ng gabi. Ngunit para kay Maelis, ang pagsikat ng araw ay hindi dala ng pag-asa, kundi ng isang mabigat na misyon. Nasa isang liblib na waiting shed siya malapit sa bayan, ang lugar kung saan niya ipinagbilin kay Inigo na magkita sila. Nang matanaw niya ang kapatid na naglalakad palapit, halos madurog ang puso ni Maelis. Ibang-iba na ang Inigo na nasa harapan niya ngayon kumpara sa batang masigla na pinalaki niya. Payat ito, humpak ang mga pisngi, at ang kanyang mga mata ay balisa. Laging lumilinga sa paligid na tila may aninong humahabol sa kanya. Ang putok sa kanyang labi ay sariwa pa. Isang ebidensya ng dahas na dinanas nito. Niyakap siya ni Inigo ng mahigpit. Ang yakap ng isang taong lunod na at nakakita ng salbabida. Ramdam ni Maelis ang panginginig ng katawan ng kapatid sa ilalim ng manipis nitong t-shirt. Ate, sorry. Sorry talaga. Ang paulit-ulit na bulong ni Inigo. Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Akala ko, papatayin na nila ako. Hinaplos ni Maelis ang likod ng kapatid. Pilit na pinatatahan ang sariling damdamin. Gusto niyang magalit, gusto niyang sumbatan ito sa lahat ng hirap at kahihiya na dinanas niya kagabi dahil sa kapabayaan nito. Pero sa sandaling iyon, nanaig ang pagiging ate. Tama na. Bulong ni Maelis, bagaman may diin ang kanyang boses. Ito na ang huli, Inigo. Ito na ang huling beses na sasagipin kita mula sa sarili mong gulo. Kinuha niya ang makapal na sobre mula sa kanyang bag. Ang sobreng galing kay Don Alaric. Mabigat ito sa kanyang palad, hindi lang dahil sa laman nito, kundi dahil sa kapalit na tiwala na ibinigay ng kanyang amo. Iniabot niya ito sa kapatid. Bayaran mo sila, lahat. At pagkatapos,
Maglaho ka muna. Umuwi ka sa probinsya. Ayokong makita ang anino mo dito sa Batangas hanggat hindi ka nagbabago. Nanginig ang kamay ni Inigo nang tanggapin ang sobre. Tila hindi ito makapaniwala. Ate, saan ka kumuha ng ganito kalaki? Hindi ka ba nagnakaw? Huwag mo akong itulad sa mga taong kinasamahan mo. Mariing putol ni Maelis. Tinitigan niya ang kapatid ng diretso sa mata. Galing yan sa isang taong may mabuting puso na hindi natin deserve. Kaya utang na loob. Inigo, ayusin mo ang buhay mo. Dahil ang perang yan, dugo at dangal ko ang puhunan. Nang makaalis ang kapatid, naiwan si Miley sa waiting shed. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, sa loob ng 24 na oras, naramdaman niyang lumuwag ang tali na nakapulupot sa kanyang leeg. Ligtas na si Inigo. Ngayon, ang utang naman niya kay Don Alaric ang kailangan niyang bayaran. Bumalik siya sa rest house bago pa man tumaas ang araw. Ang kusina ng maliit na bahay ay naging santuwaryo niya. Dito, walang Tita Vina na matapobre, walang Rhea na mapanghusga. Dito, siya ang reyna ng kanyang kaharian. Sinimulan niyang ihanda ang agahan para kay Alaric. Arroz caldo ang napili niya. Simple, mainit, at madaling tunawin ng sikmurang pinapahina ng lason. Ginadgad niya ang luya ng pino. Ang amoy nito ay matapang at nanunuot sa ilong. Isang natural na gamot para sa lalamunan at tiyak. Dahan-dahan niyang hinalo ang bigas sa kumukulong sabaw ng manok. Ang bawat ikot ng sandok ay may kasamang dasal para sa kalakasan ng kumain. Kinuha niya ang garapon ng asin na nadatnan niya kagabi. Ang asin na may lason. Balak sana niya itong itapon, ngunit nagbago ang isip niya. Itinago niya ito sa pinakailalim ng cabinet. Magiging ebidensya ito balang araw. Sa halip, gumamit siya ng rock salt na binili niya sa palengke kanina. Siguradong malinis at walang bahid ng masama. Nang matapos ang pagluluto, inilagay niya ito sa isang thermal container. Dumating si Mang Pedring sakto sa oras. Dala ang mga labahan na kunwari ay ipapalaba sa labas. Ngunit ang totoo ay paraan nila para maipuslit ang pagkain pasok sa mansyon nang hindi nalalaman ni Vina. Siguraduhin mong siya lang ang kakain nito, Mang Pedring. Bilin ni Maelis habang iniabot ang pagkain na nakatago sa ilalim ng mga damit. Sabihin mo, galing sa paborito niyang restaurant sa bayan. Tumango ang matanda. Huwag kang mag-alala, Maelis. Ako ang bahala. Nang makaalis ang sasakyan, naupo si Miley sa may bintana. Ang katahimikan ng bahay ay biglang naging nakakabingi. Wala siyang ginagawa kundi maghintay at mag-isip. Paano kung mahuli sila? Paano kung hindi kainin ni Alaric? Paano kung mas malakas ang lason na naipon na sa katawan nito kaysa sa sustansyang kaya niyang ibigay? Lumipas ang mga oras na parang usad pagong. Tanghali na, nang biglang tumunog ang lumang telepono sa sala ng rest house. Napatalon si Mayley sa gulat. Si Mang Pedring lang at si Don Alaric ang nakakaalam ng numerong ito. Dali-dali niyang sinagot ang tawag. Hello? Ang nasa kabilang linya ay hindi si Alaric at hindi rin si Mang Pedring. Ang boses ay nanginginig, mabilis at puno ng takot. Boses ito ni Inigo. Ate? Inigo? Akala ko ba nasa biyahe ka na pauwi ng probinsya? Agad na bumalik ang kaba sa dibdib ni Mylis. Ate, may nakita ako. Humahangos na sabi ni Inigo. Nandito ako sa terminal ng bus, pero nakita ko yung taong nag-refer sa akin sa kasino. Yung taong naglubog sa akin sa utang. Huwag mo na silang intindihin, bayad na tayo. Hindi ate, makinig ka. Pagpupumilit ni Inigo, kausap niya ang isang babae sa loob ng isang itim na van. Kilala ko ang babaeng yun, ate. Nakita ko siya noong birthday mo na pumunta sa mansyon. Nanigas ang buong katawan ni Mylis. Sino Inigo? Sinong babae? Yung personal assistant ni Ma'am Rhea, sagot ng kapatid. At ang bawat salita ay parang bombang sumabog sa tainga ni Mylis.
Inabutan niya ng isa pang sobre yung lalaki. Ate, mukhang hindi lang sugal ang dahilan kung bakit ako nabaon sa utang. Mukhang planado ang lahat para ipitin ka. Nabitiwan ni Maylise ang telepono. Bumagsak ito sa sahig at lumikha ng isang matunog na lagabog, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso. Kung ang tauhan ni Rhea ang nagbayad sa taong nagpahamak kay Inigo, ibig sabihin ay hindi lang si Tita Vina ang kalaban. Ngunit ngayon, ang bawat hiwa ng labanos at sitaw ay may kasamang bigat sa kanyang dibdib. Ang balitang dala ni Inigo ay parang isang tinik na bumara sa kanyang lalamunan. Si Rhea, ang batang itinuring niyang parang tunay na anak, posible bang ang kamay na kanyang inalagaan at hinawakan habang tumatawid sa kalsada ay siya ring kamay na nagbabayad sa mga taong sumira sa buhay ng kapatid niya? Pinunasan ni Maelis ang luhang tumakas sa kanyang mata gamit ang likod ng kanyang palad. Hindi niya alam kung ang luhang yon ay dahil sa anghang ng siling haba o dahil sa hapdi ng katotohanang pilit niyang tinatanggap. Ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, kahit anong pilit mong buuin, mananatili ang mga lamat na susugat sa iyo. Gabi na nang dumating si Don Alaric. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at pagod. Tila pasan niya ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Basa ang laylayan ng kanyang pantalon dahil sa walang tigil na ulan sa labas. Nang isara niya ang pinto, para bang iniwan niya ang bagyo sa labas at pumasok sa nag-iisang lugar kung saan siya nakakahinga ng maluwag. Ang bango, mahinang sambit ni Alaric, ang boses ay paos at puno ng pangungulila. Amoy bahay. Amoy. Ikaw. Hindi sumagot si Maelis. Sa halip kumuha siya ng mainit na tuwalya at tahimik na lumapit sa amo. Dahan-dahan niyang pinunasan ang basa sa braso at leeg ni Alaric. Ang bawat dampi ng mainit na tela sa balat ng lalaki ay puno ng ingat at pag-aaruga. Napapikit si Alaric at napasandal sa sandalan ng silyon. Hinayaan ang pag-aalaga ni Maelis na pawin ang lamig na nararamdaman niya. Kumain muna kayo, bulong ni Maelis habang inilalapag ang mangkok ng mainit na sinigang sa lamesa. Kailangan niyo ng lakas. Naupo si Alaric at humigop ng sabaw. Sa unang tikim pa lang, nakita ni Maelis ang pagbabago sa mukha nito. Ang kunot sa noo ni Alaric ay dahan-dahang nawala, napalitan ng isang mapait na ngiti. Ang asim at init ng sabaw ay tila humagod sa kanyang pagod na katawan. Alam mo ba, Maelis? Panimula ni Alaric habang nakatitig sa umuusok na pagkain. Sa mansyon, punong-puno ang lamesa. Lechon, steak, mamahaling wine. Pero pakiramdam ko, kumakain ako ng abo, walang lasa, walang puso. Tumingin siya kay Maelis. Ang mga mata ay nangungusap. Dito lang ako nabubusog. Hindi lang ang tiyan ko, kundi pati ang kaluluwa ko. Naramdaman ni Maelis ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Gusto niyang hawakan ang kamay ni Alaric. Gusto niyang sabihin na nandito lang siya, na hindi niya ito iiwan. Pero naalala niya ang tawag ni Inigo. Ang sikretong alam niya ay parang pader na humaharang sa kanila. Sir Alaric! Nag-aalangang tawag ni Maelis. Naupo siya sa tapat nito. May napapansin po ba kayo kay Ma'am Rhea nitong mga nakaraang araw? Natigilan si Alaric sa pagsubo. Ibinaba niya ang kutsara at bumuntong hininga. Si Rhea, nagbago na siya mula nang dumating si Vina. Masyado siyang naging abala sa kumpanya. Minsan hindi ko na makita ang anak ko sa kanya. Parang ibang tao na ang nagpapatakbo sa kanya. Kumirot ang puso ni Maelis. Ang hinala ni Alaric ay tugma sa impormasyon ni Inigo. Pero paano niya sasabihin? Paano niya sasabihin sa isang ama na ang anak nito ay maaring kasabwat sa paglason sa kanya? Biglang dumukot si Alaric ng isang lukot na papel mula sa kanyang bulsa. Inilapag niya ito sa mesa sa tabi ng mangkok ng sinigang.
Nakita ko ito sa basurahan sa opisina ni Vina kanina, sabi ni Alaric. Ang tono ay naging seryoso at matalim. Akala niya siguro hindi ako nag-check ng mga tinatapon nila. Ito ang resibo ng arsenic compound na binili nila sa black market. Ang lason na inilalagay nila sa pagkain ko. Nanlaki ang mga mata ni Mylis. Ito na ang ebidensya. Ito na ang patunay na kailangan nila para maipakulong si Vina. Kinuha niya ang papel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at takot. Binasa niya ang nilalaman. Tama si Alaric. Isa itong order form para sa isang chemical na walang amoy at walang lasa. Perpekto para sa dahan-dahang pagpatay. Ngunit nang dumako ang kanyang tingin sa ibabang bahagi ng papel, sa linyang nakalaan para sa authorized signature, tila huminto ang pagtibok ng puso ni Mylis. Ang mundo sa paligid niya ay biglang bumagal at nanlabo. Hindi pangalan ni Vina ang nakapirma doon. Ang pirma ay pamilyar na pamilyar sa kanya. Ilang beses niyang nakita ang pirmang ito sa mga report card noong elementarya, sa mga birthday card, at sa mga drawing na ipinagmamalaki nito noon. Ang mga kurba ng letrang R at M ay may kakaibang arte na tanging ang may-ari lang ang nakakagawa. Mylis? Tawag ni Alaric nang mapansin ang pamumutla ni Mylis. Anong problema? Sigurado akong sulat kamay yan ni Vina na pinitik lang niya, di ba? Tumingin si Mylis kay Alaric. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata nito. Ang pag-asa ng isang ama na naniniwalang ang kasamaan ay nanggagaling lamang sa labas at hindi sa sarili niyang dugo. Kung sasabihin niya ang totoo ngayon na ang pirma ay kay Rhea, madudurog si Alaric. Maaring hindi nito kayanin ang sakit. Maaring ito pa ang tuluyang pumatay sa kanya bago pa man talabam ng lason. Ngunit kung itatago niya ito, paano niya maililigtas si Alaric mula sa anak na naging halimaw? Ibinalik ni Mylis ang tingin sa papel. Ang pirma ni Rhea Monteverde ay malinaw pa sa sikat ng araw, isang lagda ng kamatayan para sa sarili niyang ama. Sa gabing iyon, sa harap ng mainit na sinigang at sa ilalim ng mapanghusgang liwanag ng lampara, natanto ni Mylis na ang pinakamasakit na lason ay hindi ang nilulunok, kundi ang katotohanang hindi mo kayang bigkasin. Ang papel na naglalaman ng resibo ay tila isang baga sa bulsa ng apron ni Mylis. Bawat galaw niya sa kusina, bawat paghiwa ng sibuyas at paghalo sa kawali, ay nararamdaman niya ang init nito na tumatagos sa kanyang balat. Ang pirma ni Rhea ay nakaukit na sa kanyang isipan, isang bangunggot na gising na pilit niyang itinatago sa likod ng mga ngiti at masasarap na putahe. Pinili niyang huwag sabihin kay Don Alaric. Hindi pa ngayon. Nakita niya kung paano lumiwanag ang mukha nito kaninang umaga nang ihain niya ang mainit na tsampurado at tuyo. Ang mga mata ng Don na dating puno ng pagod ay nagkaroon ng kislap ng pag-asa. Kung sasabihin niya na ang sarili nitong anak ang pumirma sa kamatayan nito, baka ang pag-asang iyon ay tuluyang mamatay. At kasabay noon ay ang pagsuko ng kanyang katawan. Nang makaalis si Alaric patungo sa opisina kasama si Mang Pedring, naiwan si Mylis sa katahimikan ng rest house. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagdala ng kapayapaan. Bagkus, ito ay nagdala ng mga katanungang hindi siya patutulugin. Bakit, Rhea? Ang batang inaruga niya. Ang batang takot pumatay kahit ng lamok noon. Paano ito naging ganito kasama? Hindi mapakali si Mylis. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Nagpasya siyang suungin ng panganib. Nagpalit siya ng damit, nagsuot ng isang simpleng t-shirt at pantalon, at naglagay ng sombrero upang matakpan ang kanyang mukha. Alam niya ang pasikot-sikot sa mansyon, ang mga daan na hindi nadadaanan ng CCTV, at ang oras kung kailan abala ang mga bagong katulong na kinuha ni Vina. Dumaan siya sa likod ng malawak na hardin kung saan ang matataas na bougainvillea ay nagsilbing kanyang panangga. Ang mansyon ay nakatayo sa di-kalayuan, tila isang dambuhalang hayop na natutulog. Malamig ang simoy ng hangin
at ang amoy ng basang lupa ay humalo sa kanyang kaba. Habang papalapit siya sa may lanay, naririnig niya ang pamilyar na boses. Hindi ito ang matinis na boses ni Vina, kundi ang boses na minsan nang tumawag sa kanya ng nana nung mga bata pa ito. Nagtago si Maylis sa likod ng isang malaking paso ng palm tree. Mula sa siwang ng mga dahon, nakita niya si Rhea. Nakaupo ito sa silyon, nakayuko at hawak ang kanyang ulo na tila sasabog sa sakit. Ang Rhea na nakikita niya ay malayo sa Rhea na laging naka-makeup at mataray sa mga magazine. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay payat, maputla at mukhang hindi natutulog. Biglang bumukas ang sliding door. Lumabas si Tita Vina, dala ang isang baso ng juice at isang folder. Ang awtoridad sa lakad nito ay nakakapangilabot. Inom! Maikling utos ni Vina habang ibinabagsak ang baso sa lamesita. Ang tunog ng baso na tumama sa salamin ng mesa ay nagdulot ng kilabot sa dibdib ni Maylis. Kahit na hindi ito malakas, hindi gumalaw si Rhea, nanatili itong nakayuko. "Huwag mo akong subukan, Rhea," banta ni Vina. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng lason. "Pinapirma na kita sa purchase order ng arsenic. Hawak ko na ang leeg mo. Kapag may nangyari sa ama mo, ang pirma mo ang makikita ng mga pulis, hindi ang akin." Nanlaki ang mga mata ni Maylis sa kanyang pinagtataguan. Napahawak siya sa kanyang bibig upang pigilan ang pagbuga ng hangin. Tama ang hinala niya. Hindi kusang loob na pumirma si Rhea. Nag-angat ng tingin si Rhea. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak. "Tita, tama na. Please, Dad is getting weaker. Mamatay siya kapag itinuloy natin ito." "Siya o ikaw?" Nakangising tanong ni Vina habang hinahawakan ng baba ni Rhea at pilit itong itinitingala. "Nakalimutan mo na ba ang video? Ang video kung saan kitang-kita kung paano mo aksidenteng na itulak ang stepsister mo sa hagdan nung college? Isang tawag ko lang sa media, Rhea, sira ang buhay mo. Sira ang pangalan ng mga Monteverde." Umiling si Rhea. Tumutulo ang luha. "Aksidente yun. Hindi ko sinasadya." "Pero walang maniniwala sa'yo," bulong ni Vina na parang isang ahas. "Kaya gawin mo ang sinasabi ko. Ipainom mo sa kanya ang gamot mamayang gabi. Kapag namatay siya, sa'yo mapupunta ang kumpanya at ako ang magpapatakbo nito habang nagpapakasasaka sa pera. Win-win, di ba?" Binitawan ni Vina ang mukha ni Rhea ng padabog at tumalikod upang bumalik sa loob ng mansyon. "Ubusin mo yang juice. Pampakalma yan." Naiwan si Rhea na humahagulgol ng walang boses. Ang kanyang balikat ay yuyuyugyog sa tindi ng pag-iyak. Gusto sanang lumabas ni Maylis para yakapin ito. Gusto niyang sabihin na nandito siya, na hindi nito kailangang mag-isa. Ngunit alam niyang delikado. Kapag nakita siya ni Vina, tapos ang laban, pare-pareho silang babagsak. Aalis na sana si Maylis ng dahan-dahan, ngunit sa kanyang pag-atras, nasagi ng kanyang siko ang isang tuyong sanga ng halaman. Ang pagkabali nito ay lumikha ng isang munting tunog na sa katahimikan ng hardin ay tila isang pagsabog. Napalingon si Rhea sa direksyon ng paso. Nagkatinginan sila. Sa loob ng ilang segundo, walang gumalaw. Nakita ni Rhea ang pamilyar na mga mata ni Maylis sa likod ng mga dahon. Ang takot sa mukha ni Rhea ay napalitan ng gulat at pagkatapos ng isang desperadong pag-asa. Hindi sumigaw si Rhea. Hindi siya tumawag ng guard. Sa halip, dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang bibig. Bumubuo ng isang salita na walang tunog, ngunit malinaw na nabasa ni Maylis. "Tulong." Bago pa man makatugon si Maylis, narinig niya ang mga yapak na papalapit mula sa loob ng bahay. Papabalik na si Vina. Mabilis na tumalikod si Maylis at tumakbo ng payuko palayo sa hardin. Bit-bit ang bigat ng bagong katotohanan. Ang anak na akala niya ay naging halimaw ay isa pala ring biktima na nakakulong sa isang hawla ng takot. At ngayon,
Dalawa na silang dapat iligtas ni Miley's bago tuluyang maubos ang oras ng sandali. Ang amoy ng tinostang mani ay pumuno sa maliit na kusina ng rest house. Isang pamilyar na halimuyak na nagbabalik ng mga alaala ng masasayang tanghalian noong buo pa ang pamilya Monteverde. Maagang gumising si Miley's upang ihanda ito, hindi para kay Don Alaric, kundi para sa isang taong alam niyang gutom na gutom, hindi sa pagkain, kundi sa pagmamahal at pangunawa. Maingat na ibinuhos ni Miley's ang malapot na sarsa ng kare-kare sa isang Tupperware. Sinadya niyang damihan ng bagoong na may halong taba ng baboy, ang mismong timpla na palaging hinihingi ni Rhea noong bata pa ito tuwing umuuwi itong umiiyak galing sa eskwela. Ito ang kanilang sikretong lengguwahe. Ang pagkain ay hindi lamang panlaman ng tiyan, ito ay isang mensahe. Mang Pedring, habilin ni Maelis habang iniabot ang paper bag sa matandang driver na kararating lang. Ang mga mata ni Maelis ay may bahid ng pakiusap. Ibigay niyo po ito kay Ma'am Rhea. Sabihin niyo, galing sa bagong catering service na sinusubukan niyo. Maiintindihan niya yon. Tumango ang matanda, bagaman may pagtataka sa kanyang mukha, ay hindi na ito nagtanong pa. Alam ni Pedring na sa giyerang ito, ang pagkain ang kanilang sandata at komunikasyon. Maghapon na naghintay si Maelis. Ang bawat pagpatak ng ulan sa bubong ay tila bumibilang sa mga segundong lumilipas. Hindi mapakali ang kanyang mga kamay. Minsan ay nagpupunas ng mesa, minsan ay inaayos ang mga unan sa sofa. Ang kaba sa kanyang dibdib ay masidhi. Paano kung hindi makuha ni Rhea ang mensahe? Paano kung harangin ito ni Vina? Sumapit ang gabi at bumalot ang kadiliman sa paligid ng rest house. Si Don Alaric ay mahimbing nang natutulog sa kwarto. Ang kanyang hininga ay mas panatag na ngayon kumpara noong mga nakaraang araw. Ang lason sa kanyang katawan ay unti-unting nadadaig ng masusustansyang pagkaing inihahanda ni Maelis. Maya-maya, isang mahinang katok ang umalingaw-ngaw sa pintuan sa likod. Napahinto si Maelis. Hindi ito ang katok ni Mang Pedring na may ritmo at bigat. Ito ay mahina, nag-aalangan. Tila ang kumakatok ay takot na may makarinig na iba. Lumuhod si Maelis sa tabi niya at niyakap ang dalaga. Hinayaan niyang basain ng luha at ulan ni Rhea ang kanyang balikat. Hinaplos niya ang buhok nito, gaya ng ginagawa niya noon tuwing nagigising ito mula sa bangungot. Tahan na! Bulong ni Maelis. Ang kanyang sariling luha ay tumutulo na rin. Narinig ko ang lahat, Rhea. Alam ko ang tungkol sa video. Alam ko ang tungkol sa stepsister mo. Nag-angat ng mukha si Rhea. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Aksidente lang yun, Nana. Nagtatalo kami sa hagdan. Tinabig niya ako at nang itulak ko siya pabalik. Hindi ko sinasadya na mahuhulog siya. Pero nasa kay Tita Vina ang CCTV footage. Putol yon. Ang nakikita lang ay ang pagtulak ko. Sabi niya, ikakalat niya sa social media. Sabi niya makukulong ako at masisira ang pangalan ni Daddy. Hinawakan ni Maelis ang magkabilang pisngi ni Rhea at tinitigan ito ng diretsyo. Rhea, makinig ka. Ang pangalan ng pamilya ay pwedeng linisin, pero ang buhay ng daddy mo, kapag nawala, hindi na maibabalik. Mas mahalaga ka sa daddy mo kaysa sa anumang reputasyon. Natatakot ako. Aminin ni Rhea, ang boses ay nanginginig. Hawak niya ako sa leeg. Bawat galaw ko, binabantayan niya. Yung gamot na ibinibigay niya. Huwag kang mag-alala. Putol ni Maelis. Ang mga kinakain ng daddy mo ngayon dito, iyon ang lumalaban sa lason. Pero kailangan nating magtulungan. Hindi ko kaya ng mag-isa. Kailangan kita sa loob ng mansyon. Tumayo si Maelis at kumuha ng isang baso ng mainit na gatas. Iniabot niya ito kay Rhea. Nanginginig ang kamay ng dalaga nang tanggapin ang baso. Ang init ng gatas ay gumapang sa kanyang nanlalamig na mga daliri. Tila tinutunaw ang yelo na bumabalot sa kanyang puso. Ininom niya ito ng dahan-dahan.
At sa bawat lagok, naramdaman niya ang pamilyar na lasa ng pagmamahal na ipinagkait sa kanya ng mundo sa labas. Ito ang lasa ng mga gabing ligtas siya sa piling ni Maylis, malayo sa lason at intriga ng mga taong nakapaligid sa kanila. Anong gagawin ko, Nana? Tanong ni Rhea matapos ubusin ang gatas. Ang kanyang mga mata ay determinado na ngayon, bagaman naroon pa rin ang takot na hindi agad mawawala. Hinawakan ni Maelis ang kamay niya ng mahigpit. Ipinapasa ang lakas na naipon niya sa loob ng maraming taon ng pagtitiis. Bumalik ka sa mansyon, Rhea. Magpanggap ka na sunod-sunuran ka pa rin sa kanya. Ibigay mo sa daddy mo ang gamot na inaabot ni Vina kapag nasa harap siya. Pero humanap ka ng paraan para hindi ito mainom ng daddy mo. Itapon mo sa paso, ibuhos mo sa lababo. Basta huwag na huwag mong hahayaang pumasok yun sa katawan niya. At ang video? Nanginginig na tanong ni Rhea. Hanapin mo kung saan niya itinatago ang orihinal na kopya. Mariing utos ni Maylis. Habang abala siya sa pagbabantay sa akin at sa daddy mo, ikaw ang magiging anino sa loob ng bahay na yan. Ikaw ang tatapos sa larong sinimulan niya. Tumango si Rhea. Isang mabigat na responsibilidad ang iniatang sa kanyang mga balikat. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. May kakampi na siya. Bago umalis, pumasok sandali si Rhea sa kwarto kung saan natutulog si Don Alaric. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampshade, pinagmasdan niya ang kanyang ama. Ang mga puting buhok nito na dumami sa loob ng ilang buwan, ang malalalim na guhit sa noo, at ang payat nitong pangangatawan ay dumurog sa kanyang puso. Ang lalaking ito, na dating akala niya ay walang pakiramdam, ay siya palang sumasalo ng lahat ng bigat para protektahan ang kumpanyang mamanahin niya. Dahan-dahan siyang yumuko at hinalika ng noo ng ama. Ang pagtulog nito ay mahimbing, walang kamalay-malay na ang kanyang anak na akala niya'y naligaw ng landas ay siya na ngayong kanyang huling depensa. Babawi ako, Daddy. Bulong ni Rhea sa hangin, kasabay ng pagpatak ng isang butil ng luha sa pisngi ng ama. Pangako. Mabilis na tumalili si Rhea pabalik sa mansyon, suot ang hoodie na nagkukubli sa kanyang mukha, bitbit ang baon na tapang mula sa kare-kare at gatas ni Maelis. Nang makapasok siya sa kanyang kwarto sa mansyon nang hindi napapansin ng mga guard, mabilis siyang nagbihis ng tuyong damit at itinago ang basang jogging pants sa ilalim ng kama. Humarap siya sa salamin ng kanyang vanity. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang takot na batang umiiyak kanina. Ito ay isang babaeng handang makipaglaro ng apoy. Ngunit biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Walang katok, walang pasintabi. Pumasok si Tita Vina. Ang mukha ay puno ng hinala habang tinitingnan ang buhok ni Rhea na medyo basa pa mula sa ulan. Ang titig nito ay parang X-ray na sinusubukang basahin ang nasa isip ng pamangkin. Ang amoy ng kare-kare, ang amoy ng bawang at bagoong ay tila naiwan pa rin sa balat ni Rhea. Lumapit si Vina at inamoy ang hangin sa paligid ni Rhea. Ang kanyang ilong ay kumulubot sa disgusto at pagdududa. Saan ka galing? Tanong ni Vina. Ang boses ay matalim at mababa. At bakit amoy bagoong ka? Di ba sinabi ko sa'yo na bawal kumain ng pagkain ng mga dukha sa pamamahay na ito? Nanigas si Rhea. Ang kanyang puso ay nagwala sa loob ng kanyang dibdib na parang tambol na pilit kumakawala. Ito na ang simula ng kanyang pagpapanggap. Ito na ang unang pagsubok sa entablado ng kasinungalingan. Sa isang maling sagot, sa isang maling kurap ng mata, madudurog ang plano nila ni Maelis bago pa man ito magsimula. Kaya ba niyang lokohin ang babaeng nagmanipula sa buong buhay niya? O mababasa ni Vina ang katotohanan sa kanyang mga mata? Ang tanong ni Tita Vina ay nakabitin sa hangin, mabigat at mapanganib, tila isang patalim na nakaamba sa leeg ni Rhea. Ang amoy ng bagoong at ang basa niyang buhok ay mga ebidensyang mahirap itanggi.
Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rhea ang pag-ikot ng kanyang sikmura, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan. Kailangan niyang maging ang Rhea na kilala ni Vina, ang maldita, ang spoiled brat, ang babaeng walang pakialam sa iba. Pinilit ni Rhea na umisod ang kanyang labi sa isang ngiti ng pandidiri. Humakbang siya palayo kay Vina at inamoy ang sariling manggas, umaarte na parang nasusuka. "Oh my God, tita, I know. It's disgusting, right?" Maarteng reklamo ni Rhea habang ipinapaypay ang kamay sa hangin. "Bumaba ako sa dirty kitchen kanina para sana kumuha ng tubig. But yung mga bagong maids na kinuha mo? My God, tita, they were eating doon sa kitchen counter. Ang baho ng ulam nila, parang nabubulok na isda. Nadikit tuloy yung amoy sa damit ko habang pinapagalitan ko sila. Can you believe them? Ang kakapal ng muka." Umismid si Vina. Ang kanyang muka ay agad na nalukot sa matinding inis na tila ba nakaamoy siya ng dumi. Ang pag-arte ni Rhea ay tumalab sa kahinaan ng kanyang tiyahin. Ang matinding pagkamuhi nito sa mga mahihirap at sa anumang bagay na itinuturing nitong mababa. "Mga walang modo," bulong ni Vina habang pinapagpag ang kanyang sariling damit na para bang ang amoy ay isang sakit na nakakahawa. "Bukas na bukas din, palalayasin ko silang lahat. I will hire a professional agency. Hayaan mo na yan, magpalit ka na ng damit. Amoy palengke ka." Nakahinga ng maluwag si Rhea ngunit hindi siya nagpahalata. Nanatili ang inis sa kanyang muka habang tumatango. "I will. But wait, nasaan na yung medicine ni Daddy? I want to give it to him now para makapagpahinga na ako." Mula sa bulsa ng kanyang suot na blazer, inilabas ni Vina ang isang maliit na bote. Ang likido sa loob ay malinaw, walang kulay, at mukhang tubig lamang. Ngunit alam ni Rhea na ang laman nito ay dahan-dahang papatay sa natitirang lakas ng kanyang ama. "Siguraduhin mong uubusin niya yan," mariing bili ni Vina habang iniabot ang bote. Ang kanyang mga kuko na may pulang polish ay tila mga kuko ng isang ibong mandaragit. "Huwag kang magtitira, kahit isang patak. Kailangan nating matapos ito bago ang birthday party mo." Tinanggap ni Rhea ang bote. Malamig ito sa kanyang palad, ngunit ang bigat nito ay tila 1 tonelada. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kwarto ng kanyang ama, habang ang mga mata ni Vina ay nakatusok sa kanyang likuran, binabantayan ang bawat galaw niya. Pagpasok niya sa kwarto ni Don Alaric, agad niyang isinara ang pinto at nilock ito. Sumandal siya sa likod ng pinto, habol ang kanyang hininga. Ang kanyang puso ay kumalabog ng mabilis sa kanyang dibdib, isang tambol ng takot at adrenaline. Tumingin siya sa bote. Ito ang lason. Ito ang sandata. Mabilis siyang pumunta sa banyo sa loob ng kwarto. Binuksan niya ang gripo upang matakpan ng tunog ng umaagos na tubig ang anumang ingay. Walang pag-aalinlangan, ibinuhos niya ang laman ng bote sa lababo. Pinanood niya kung paano tangayin ng tubig ang likido, pababa sa drain, palayo sa sistema ng kanyang ama. Pagkatapos, nilagyan niya ang bote ng malinis na tubig mula sa filtered pitcher na nasa mesa. Lumapit siya sa kama kung saan nakahiga si Don Alaric. Gising ito, nakatitig sa kisame. Ang mga mata ay malalim at malungkot. Nang makita niya si Rhea, isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi. "Rhea," mahinang tawag nito. "Anak." Umupo si Rhea sa gilid ng kama. Ang kanyang lalamunan ay nanikip. Ito ang amang tinalikuran niya, ang amang sinisi niya sa pagkamatay ng mami niya, ang amang kinamuhian niya dahil laging trabaho ang inuuna. Pero ngayon, sa harap ng kamatayan, nakikita niya ang isang matandang lalaki na nag-iisa at nangungulila. "Drink this, Dad," malamig na sabi ni Rhea, iniaabot ang baso na may halong gamot. "Na ngayon ay tubig na lang. Kailangan niyo pong lumakas." Ininom ni Alaric ang tubig ng walang reklamo. Pagkaubos niya,
Tumingin siya kay Rhea ng may pagtataka. Kakaiba? Bulong ni Alaric. Dati, ang pait ng lasa ng gamot na yan. Parang sinusunog ang lalamunan ko. Pero ngayon, parang nawala na ang pait. Napahigpit ang hawak ni Rhea sa baso. Pilit siyang ngumiti, kahit na ang luha ay nagbabadyang tumulo. Baka gumagaling na kayo, Dad. Baka tinatalab na ang gamot. Hinawakan ni Alaric ang kamay ni Rhea. Ang palad ng ama ay magaspang ngunit mainit. Salamat, anak. Akala ko tuluyan ka nang lumayo sa akin. Hindi na napigilan ni Rhea ang pagtulo ng isang butil ng luha. Yumuko siya at hinalikan ng kamay ng ama. I'm here, Dad. Hindi na ako aalis. Magpapahinga lang po ako. Tumayo siya at mabilis na lumabas ng kwarto bago pa siya tuluyang humagulgol. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang maging matapang. Sa hallway, pinahid niya ang kanyang luha at inayos ang kanyang postura. Kailangan niyang ibalik ang bote kay Vina bilang patunay. Naglakad siya patungo sa library kung saan madalas tumambay ang kanyang tiyahin tuwing gabi. Bukas ng bahagya ang pinto ng library. Mula sa siwang, nakita niya si Vina na nakaupo sa kanyang desk, kausap ang isang tao sa telepono. Ang boses nito ay mahina, ngunit puno ng diin. Rhea huminto at nakinig. Oo, siguraduhin niyo, sabi ni Vina sa kausap. Ayokong may makakalabas ng buhay sa lugar na yon. Sunugin niyo kung kailangan. Kinabahan si Rhea. Sino ang kausap nito? Anong lugar ang tinutukoy nito? Dahan-dahan, sumilip si Rhea sa loob. Nakita niya na may tinitingnan si Vina sa isang tablet na nakapatong sa mesa. Dahil sa anggulo ng ilaw, malinaw na naaninag ni Rhea ang imahe sa screen. Nanlaki ang mga mata ni Rhea at halos mabitawan niya ang basong hawak niya. Ang dugo sa kanyang mukha ay tila hinigop ng sahig. Ang imahe sa screen ay ang live feed ng isang CCTV camera na nakatutok sa lumang rest house. Ang mismong lugar kung saan nagtatago si Maelis. Ang mismong kanlungan kung saan nagpapagaling ang kanyang ama tuwing gabi. Sa screen, kitang-kita ang anino ni Maelis na naglalakad sa loob ng kusina. Inaayos ang mga gamit. Buhay na buhay ito. Malinaw, at walang kamalay-malay na pinapanood siya ng babaeng nagpaplano ng kanyang katapusan. Nanginig ang tuhod ni Rhea, alam ni Vina. Alam nito ang lahat, ang pagtatago, ang pagluluto, ang sabuatan, at ang utos na sunugin ay hindi matalinghagang salita. Ito ay literal na kautusan ng kamatayan. Umatras si Rhea ng dahan-dahan, ang kanyang puso ay tila sasabog sa takot. Bawat hakbang pabalik ay parang paglakad sa manipis na yelo. Kailangan niyang balaan si Maelis. Kailangan niyang pigilan ang sunog. Nang makalayo na siya sa library, tumakbo siya pabalik sa kanyang kwarto. Ang kanyang mga paa ay halos hindi sumasayad sa sahig. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at nagkakamali sa pagpindot. Mabilis siyang nag-type ng mensahe. Ang bawat letra ay puno ng desperasyon. Nana, umalis ka na dyan. Alam ni Vina ang rest house. Papasunog niya ito ngayon din. Takbo. Pinindot niya ang send. Tinitigan niya ang screen habang umiikot ang icon ng sending. Nagdadasal sa lahat ng santo na sana ay mabilis ang signal. Sana ay mabasa ito agad ni Maelis. Sana ay hindi pa huli ang lahat. Sa kabilang dako, sa loob ng tahimik na rest house, abala si Maelis sa paghuhugas ng mga pinggan. Ang tunog ng tubig mula sa gripo at ang pagkiskis ng sponge sa plato ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Tapos na ang gabi, nakakain na si Alaric at ligtas na naipadala ang pagkain kay Rhea. Biglang umilaw ang kanyang telepono na nakapatong sa mesa. Walang tunog dahil naka-silent mode ito, tanging ang liwanag lang ang pumukaw sa kanyang atensyon sa madilim na sulok ng kusina. Pinunasan ni Maelis ang kanyang kamay sa apron at lumapit upang tingnan ang mensahe. Binasa niya ang text ni Rhea. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang pagod sa kanyang katawan
ay biglang napalitan ng matinding adrenaline. Tumingin siya sa paligid. Ang tahimik na bahay ay biglang naging isang bitag. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang bag. Wala na siyang oras para mag-impake. Kailangan niyang tumakas. Bubuksan na sana niya ang pinto sa likod nang bigla siyang mapahinto. Isang amoy ang pumasok sa siwang ng pinto. Hindi ito amoy ng ulan o basang lupa. Hindi rin ito amoy ng niluluto niyang kare-kare. Ito ay matapang, masangsang at kemikal. Amoy gasolina. Bago pa man makahakbang si Maelis, ang dilim sa labas ng bintana ay biglang nilamon ng isang nakapapasong liwanag na kulay kahel. Ang apoy ay sumiklab nang walang babala. Mabilis na gumapang paakyat sa tuyong dingding ng lumang bahay na parang gutom na halimaw na matagal nang naghihintay ng kanyang pagkain. Ang init ay agad na tumagos sa salamin at sa gitna ng naglalagablab na impyerno, nakita ni Maelis na wala na siyang lalabasan. Ang init ay hindi lamang dumampi sa balat ni Maelis. Ito ay sumuntok, mainit at marahas, na para bang ang hangin mismo ay naging apoy. Sa isang iglap, ang kanlungan na tinawag niyang tahanan nitong mga nakaraang araw ay naging isang naglalagablab na hawla. Ang usok, makapal at maitim, ay mabilis na gumapang mula sa kisame pababa, na tila mga daliri ng demonyo na naghahanap ng sasakalin. Hindi siya sumigaw, walang oras para sa takot. Ang tanging nasa isip niya ay si Don Alaric na mahimbing na natutulog sa kabilang kwarto. Itinakip ni Maelis ang basang bimpo sa kanyang ilong at bibig. Yumuko siya, halos gumapang sa sahig kung saan may natitira pang malinis na hangin. Ang bawat hakbang ay isang pakikipagbuno sa init na tumatagos sa kanyang damit. Ang mga dingding na gawa sa kahoy ay nagsimula ng bumigay. Ang mga ito ay kumukulo at lumilikha ng mga bitak dahil sa tindi ng temperatura. Nang marating niya ang kwarto ni Alaric, pinihit niya ang seradura. Mainit ang metal, halos lapnosin ang kanyang palad, ngunit hindi niya ito binitawan hanggang sa bumukas ang pinto. Sa loob, ang usok ay nagsisimula na ring pumasok sa ilalim ng pinto. Si Don Alaric ay naroon pa rin sa kama. Inuubo ng mahina sa kanyang pagtulog. Hindi pa lubusang gising dahil sa epekto ng gamot at pagod. "Alaric! Gising!" Ang paos na sigaw ni Maelis habang niyuyugyog ang balikat ng lalaki. Nagmulat ng mata si Alaric. Ang kanyang paningin ay nanlalabo, ngunit ang init at ang amoy ng nasusunog na kahoy ay agad na gumising sa kanyang diwa. Nakita niya si Maelis sa ibabaw niya. Ang mukha nito ay puno ng uling at takot. Ang mga mata ay desperado. Ang bahay, mahinang sambit ni Alaric habang pilit na bumabangon. "Nasusunog ang bahay. Kailangan na nating lumabas," sagot ni Maelis habang inaalalayan ang braso ng lalaki. Sinubukan nilang pumunta sa pinto, ngunit ang hallway ay isa ng impyerno. Ang apoy ay humarang sa kanilang dadaanan. Isang pader ng kamatayan na hindi nila kayang tawirin. Ang kisame sa labas ay bumagsak, nagkalat ng mga baga sa sahig. Napapaatras sila pabalik sa kwarto. Wala nang ibang daan, nakulong na sila. Tumingin si Maelis sa bintana. Ito na lang ang pag-asa. Ngunit may bakal na rehas ito sa laba. Ang dating proteksyon laban sa magnanakaw ay naging hadlang ngayon sa kanilang kaligtasan. Naramdaman ni Maelis ang paghina ng tuhod ni Alaric. Ang usok ay mabilis na pumupuno sa kanilang baga. "Maelis," bulong ni Alaric, hinawakan ng kamay ng babae. "Iwan mo na ako. Maliit ang katawan mo. Kasya ka sa bintana ng banyo. Umalis ka na." Tinitigan siya ni Maelis nang may halong galit at pagmamahal. Sa gitna ng kamatayan, ang lalaking ito ay iniisip pa rin ang kapakanan niya. "Hindi," mariing sagot ni Maelis. "Kung mamamatay tayo ngayong gabi, mamamatay tayong magkasama. Pero hindi ko hahayaang manalo siya. Hindi ngayon." Kinuha ni Maelis ang mabigat na upuang kahoy sa sulok ng kwarto.
Buong puwersa, walang pag-aalinlangan, inihampas niya ito sa salamin ng bintana. Ang salamin ay nagkabasag-basag at nahulog sa labas, ngunit ang rehas ay nanatiling nakatayo. Sinubukan nilang alugin ang rehas. Mainit na ang bakal. Ang apoy ay nasa likod na nila. Dinidilaan ang mga kurtina ng kwarto. "Tulong! Tulungan niyo kami!" Sigaw ni Maelis sa labas, kahit alam niyang malayo ang rest house sa ibang tao at ang ulan ay tinatabunan ng kanyang boses. Sa sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa, isang pares ng ilaw ng sasakyan ang humawi sa dilim sa labas. Isang sasakyan ang humarurot at tumigil sa tapat ng nasusunog na bahay. Bumaba si Mang Pedring. Ang kanyang mukha ay puno ng hilakbot nang makita ang apoy. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Kumuha siya ng jack-a-tire at tire wrench mula sa likod ng sasakyan at tumakbo palapit sa bintana kung saan nakadungaw sina Mylis at Alaric. Sa loob, niyakap ni Alaric si Mylis upang protektahan ito mula sa init na papalapit sa kanila. Ibinabad ni Mylis ang huling kumot sa pitsel ng tubig at itinaklob ito sa kanilang dalawa. Gumagawa ng isang maliit na sanktuaryo sa gitna ng impyerno. Sa labas, buong lakas na pinukpok at pinihit ni Mang Pedring ang lumang tornilyo ng rehas. Ang kalawang na dulot ng panahon ay naging kakampi nila. Ang bakal ay bumigay. Hinila ng matanda ang rehas gamit ang sasakyan na tinalian niya ng lubid at kasabay ng pag-arangkada ng makina, ang rehas ay natanggal mula sa semento. "Labas! Bilis!" Kaway ni Mang Pedring. Inalalayan ni Mylis si Alaric na makaakyat sa bintana. "Mauna na kayo," utos niya. Ngunit umiling si Alaric. Binuhat nito si Mylis saan nanggaling ang lakas. Hindi niya alam. At halos itulak ito palabas ng bintana. Sinalo ni Mang Pedring si Mylis. Sumunod si Alaric. Tumalon palabas sa sandaling bumigay ang kisame ng kwarto. Ang higanting biga ng kahoy ay bumagsak sa mismong kama na kani-kanina lang ay hinihigaan nila. Pagbagsak nila sa maputik at basang damuhan, gumulong sila palayo sa bahay. Ang ulan ay bumuhos sa kanilang mga mukha. Humahalo sa uling at pawis. Nakahiga sila doon, hinihingal, habang pinapanood ang paglamon ng apoy sa munting bahay. Ang lugar kung saan sila nagtawanan, kung saan sila nag-usap ng masinsinan, at kung saan nagsimulang maghilom ang kanilang mga sugat, ay naging abo na lamang sa harap ng kanilang mga mata. Dahan-dahang gumapang si Alaric palapit kay Mylis. Hinawakan niya ang mukha nito. Tinitingnan kung may sugat. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na muntik na niyang maranasang mawala ito. "Buhay ka." Bulong ni Alaric, ang kanyang boses ay garalgal. "Salamat sa Diyos. Buhay ka." Napahagulgol si Mylis at isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib ni Alaric. Niyakap siya nito ng mahigpit. Ang yakap na nagpaparamdam na handa itong saluhin ang lahat ng sakit para sa kanya. Wala silang sinabing salita, ngunit sa ilalim ng ulan at liwanag ng apoy, nagkaintindihan ng kanilang mga puso. Ang ugnayan nila ay pinanday na ng apoy. Hindi na ito basta-basta masisira. Lumapit si Mang Pedring. May dalang payong, ngunit hindi niya ito binuksan. Hinayaan niya ang dalawa na magkaroon ng sandaling iyon. "Don Alaric," tawag ng matanda nang humupa na ang emosyon. "Saan tayo pupunta? Wala na tayong matutuluyan. At sigurado ako, iniisip ni Vina na abo na kayong dalawa ngayon." Dahan-dahang tumayo si Alaric. Inaalalayan si Mylis. Tumingin siya sa mansyon sa di kalayuan, kung saan natatanaw ang ilaw mula sa bintana ni Vina. Ang mukha ni Alaric ay nagbago. Nawala ang pagod. Nawala ang takot. Ang pumalit ay ang dating tikas ng isang don, ngunit mas matapang, mas delikado. "Hayaan mong isipin niyang patay na tayo." Malamig na sagot ni Alaric. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy kasing tindi ng sunog sa kanyang likuran.
dahil ang Alaric na kilala niya ay namatay na ngayong gabi. Ang babalik sa mansyon na yon ay hindi na ang lalaking kayang lasunin ng isang baso ng tubig. Binalingan niya si Maelis at hinawakan ang kamay nito ng mahigpit. Handa ka na bang bawiin ang lahat, Maelis? Tumingin si Maelis sa nasusunog na bahay at pagkatapos ay sa mga mata ni Alaric. Pinahid niya ang uling sa kanyang pisngi at tumango. Wala na siyang luhang iiwan. Ubos na. Ang natira na lang ay ang apoy ng paghihiganti. Handa na ako, sagot niya. Sumakay sila sa lumang kotse ni Mang Pedring at dahan-dahang umalis sa dilim, habang ang abo ng kanilang nakaraan ay nililipad ng hangin patungo sa mansyon ng mga Monteverde. Ang amoy ng sinangag na bawang at tuyo ang unang gumising sa diwa ni Don Alaric. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit sa halip na ang pamilyar na kisame ng kanyang mansyon na may chandelier, ang bumungad sa kanya ay ang mga barakilan ng isang lumang bubong na yero. Nasa isang maliit na bahay sila sa probinsya ng Laguna, sa tahanan ng kapatid ni Mang Pedring na matagal nang nasa ibang bansa. Ligtas, malayo sa lason, malayo sa apoy. Sinubukan ni Alaric na bumangon, ngunit napangiwi siya nang maramdaman ang hapdi sa kanyang braso, kung saan siya nagtamo ng galos mula sa pagtalon kagabi. Ang sakit ay nagsilbing paalala na hindi panaginip ang nangyari. Totoong sinunog ng kanyang sariling hipag ang bahay na kinalalagyan nila. Totoong gusto siyang patayin ng babaeng pinagkatiwalaan ng kanyang yumaong asawa. Huwag muna kayong gumalaw. Ang malambing na tinig ni Maelis ang pumigil sa kanyang pagtayo. Pumasok si Maelis sa maliit na kwarto. May dalang palanggan na ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Wala itong suot na uniforme. Nakasuot ito ng isang simpleng duster na bulaklakin na nahalungkat nila sa lumang kabinet ng bahay. Ang buhok nito ay nakapusod ng maayos at ang mukha nito, bagaman may bakas ng pagod, ay maaliwalas. Sa paningin ni Alaric, sa gitna ng payak na kwartong iyon na may dingding na plywood, si Maelis ay mukhang isang anghel. Kailangan nating linisin ang mga sugat niyo, sabi ni Maelis, habang inilalapag ang palanggana sa gilid ng kawayang kama. Naupo si Maelis sa tabi niya, piga ng bimpo, dampi sa balat. Ang bawat galaw niya ay may ritmo ng pag-aaruga na sanay na siyang gawin. Ngunit ngayon, iba ang pakiramdam ni Alaric. Dati, tinatanggap niya ang serbisyong ito bilang amo. Ngayon, tinatanggap niya ito bilang isang lalaking iniligtas ng babaeng ito mula sa kamatayan. Pinagmasdan ni Alaric ang mukha ni Maelis habang seryoso itong naggagamot. Nakita niya ang maliliit na peklat sa kamay nito. Mga paso mula sa mantika, hiwa mula sa kutsilyo. Ang mga kamay na ito ang nagluto ng lahat ng pagkaing nagpahaba ng kanyang buhay. Ang mga kamay na ito ang humilas sa kanya palabas sa bintana ng kamatayan. Biglang hinawakan ni Alaric ang kamay ni Maelis. Pinatigil ito sa pagpunas sa kanyang braso. Ang paghawak niya ay mahigpit, hindi bilang isang amo na nag-uutos, kundi bilang isang lalaking kumakapit sa tanging totoo sa kanyang buhay. Maelis, tawag niya. Ang boses ay mababa at seryoso. Tama na. Nagtaka si Maelis. Bakit po? Masakit ba? Dahan-dahanin ko na lang. Hindi! Putol ni Alaric. Dahan-dahan niyang kinuha ang bimpo mula sa kamay ng babae at inilapag ito sa palanggana. Pagkatapos, hinawakan niya ang magkabilang kamay ni Maelis at inilapit sa kanyang mukha. Idinampi niya ang kanyang mga labi sa magaspang na palad nito. Nanigas si Maelis. Ang init ng halik ni Alaric sa kanyang palad ay tila kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan. Pinapabilis ang tibok ng kanyang puso na parang tambol sa dibdib. 7 taon. Bulong ni Alaric habang nakatingin sa mga mata ni Maelis. 7 taon mong inalagaan ang pamilya ko. 7 taon mong tiniis ang ugali ko, ang pagiging malayo ko.
At kagabi, halos ibigay mo ang buhay mo para sa akin. Maelis, hindi ko na matatanggap ang pagsisilbi mo. Sir, nanginginig na sagot ni Maelis. Ang luha ay nagsisimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Trabaho ko po yun. Tungkulin ko, hindi. Iling ni Alaric. Binitawan niya ang isang kamay ni Maelis at hinaplos ang pisngi nito. Pinapawi ang uling na naiwan doon. Hindi na kita katulong, Maelis. Hindi na kita empleyado. Simula sa araw na ito, hindi mo na ako pagsisilbihan. Aalagaan na kita, tulad ng pag-aalaga mo sa akin. Bumagsak ang luha ni Maelis. Ito ang mga salitang matagal na niyang gustong marinig. Hindi dahil gusto niyang yumaman, kundi dahil gusto niyang makita bilang isang tao, bilang isang babae, at hindi lang isang anino sa kusina. Alaric, subok niyang bigkasin ang pangalan nito nang walang titulo. Ang pakiramdam ay kakaiba sa dila. Bawal, ngunit matamis. Ngumiti si Alaric, isang nangiting na ngayon lang nakita ni Maelis, tunay, maaliwalas, at puno ng pagmamahal. Yan, mas magandang pakinggan. Sabay silang kumain ng almusal sa maliit na mesa sa kusina. Walang silverware, walang placemat, walang waiter, kamay lang at simpleng plato. Ngunit para kay Alaric, ang tuyo, itlog na maalat, at sinangag na nasa harap niya ay mas masarap pa sa anumang caviar o truffle na natikman niya sa buong buhay niya. Bawat subo ay lasa ng kalayaan. Bawat tinginan nila ni Maelis ay puno ng mga pangakong hindi na kailangang bigkasin. Sa kalagitnaan ng kanilang tahimik na pagsasalo, umilaw ang cellphone ni Maelis na nakapatong sa mesa. Isang mensahe mula kay Rhea. Confirmed, they think you're dead. Nakita ng mga bumbero ang mga buto ng baboy na iniwan natin sa kwarto para magmukhang, well, you know. Tita Vina is crying crocodile tears sa harap ng media ngayon. She's planning a memorial service sa Sabado. And guess what? She's announcing her takeover sa company right after the mass. Binasa ni Maelis ang mensahe ng malakas. Tumigil si Alaric sa pagnguya. Ang kanyang muka ay naging seryoso. Bumalik ang talas ng kanyang isip na nagpalago sa Monteverde Logistics. Sabado, ulit ni Alaric. 2 araw mula ngayon. Tumingin siya kay Maelis. Akala ni Vina ay abo na tayo. Akala niya nanalo na siya. Hayaan nating magdiwang siya. Hayaan nating isipin niya na hawak na niya ang korona. Tumayo si Alaric at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang malawak na bukirin ng Laguna. Ang araw ay mataas na, at ang liwanag nito ay nagbibigay ng bagong lakas. Maelis, tawag niya nang hindi lumilingon. Handa ka na bang bumalik sa Batangas? Hindi para magluto, kundi para maningil? Lumapit si Maelis sa tabi niya. Humawak sa kanyang braso bilang suporta at lakas. Tumingin din ito sa labas. Ang kanyang mga mata ay wala ng takot. Saan man kayo pumunta, Alaric? Sagot ni Maelis ng buong tatag. Kasama niyo ako. Hinawakan ni Alaric ang kamay nito ng mahigpit. Kung gayon, maghanda ka. Dahil sa Sabado, hindi tayo dadalo sa libing. Dadalo tayo sa isang paglilitis. Ang katahimikan ng probinsya ay saksi sa pagbuo ng isang plano. Ang abo ng rest house ay hindi naging katapusan, kundi pataba para sa binhi ng isang matinding paghihiganti. At sa pagkakataong ito, ang Don at ang kanyang kusinera ay babalik hindi bilang amo at katulong, kundi bilang hari at reyna na handang bawiin ang kanilang kaharian. Ang bulwagan ng mansyon ng mga Monteverde ay nababalot ng itim na telon at mapuputing bulaklak ng lili. Ang amoy ng kamatayan ay pilit na tinatakpan ng mamahaling pabango ng mga don at donya na dumalo upang makiramay, o mas tama sigurong sabihin, upang makiusisyoso kung sino ang magmamana ng imperyo. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Tita Vina sa harap ng podium. Suot niya ang isang itim na designer dress na sadyang pinili upang ipakita ang kanyang pagdadalamhati, ngunit ang kanyang mga alahas
ay kumikinang sa ilalim ng chandelier, tila nagdiriwang sa kabila ng okasyon. Pinunasan ni Vina ang gilid ng kanyang mata gamit ang isang lace handkerchief, bagaman tuyo naman ito. Tumingin siya sa mga bisita. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng lungkot. Napakasakit mawalan ng isang bayaw. Ang garalgal na simula ni Vina. Don Alaric was a pillar of this industry. At ang mawala siya sa isang trahedya, sa isang sunog na dulot ng kapabayaan ng kanyang mga tauhan. Huminto siya sandali at tumingin sa kawalan, nagpapaepekto. It breaks my heart, but we must be strong para sa kumpanya, para sa kinabukasan. Sa isang sulok, nakaupo si Rhea. Nakayuko ito, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Sa paningin ng iba, siya ay isang anak na durog sa pagkawala ng ama. Ngunit sa ilalim ng kanyang itim na belo, ang panginginig ni Rhea ay hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa adrenaline na dumadaloy sa kanyang dugo. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang clutch bag, hinihintay ang tamang sandali. Nagpatuloy si Vina. Ang kanyang boses ay unti-unting tumatatag, nawawala ang lungkot at napapalitan ng awtoridad. Bilang tumatayong guardian ni Rhea at kapatid ng yumaong asawa ni Alaric, ako muna ang aako sa pamumuno ng Monteverde Logistics. We cannot let his legacy die along with him. Isang bulungan ang umugong sa loob ng bulwagan. May mga tumango, may mga nagtaas ng kilay. Ito na ang sandaling hinihintay ni Vina. Ang koronasyon. Akmang pipirmahan na ni Vina ang dokumentong nakapatong sa podium, isang simbolikong turnover sa harap ng media, nang biglang namatay ang lahat ng ilaw sa mansyon. Ang kadiliman ay lumunok sa buong silid, natatahimik ang mga bulungan, ang tanging naririnig ay ang paghampas ng malakas na ulan sa bubong at bintana, at ang mabibigat na hininga ng mga nagulat na bisita. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang malaking pinto sa main entrance. Ang liwanag mula sa kidlat sa labas ay gumuhit sa sahig ng bulwagan, at sa gitna ng silaw na yon, 2 anino ang nakatayo. Ang lalaki ay matangkad, nakasuot ng simpleng white polo na hindi nakatupi ang manggas, ngunit ang kanyang postura ay tuwid at matibay, malayo sa matandang sakitin na huling nakita ng publiko. Sa kanyang tabi, nakahawak sa kanyang braso, ay isang babaeng nakasuot ng disente ngunit simpleng dress. Hindi ito nakauniporme, nakataas ang noo nito. Ang mga mata ay nagniningning sa tapang. Bumalik ang kuryente. Ang chandelier ay muling nagliwanag, at ang sinag nito ay tumama sa mukha ng mga bagong dating. Isang sabay-sabay na pagsinghap ang kumawala sa mga bisita. Nabitawan ni Vina ang mamahaling fountain pen na hawak niya. Gumulong ito sa sahig at huminto sa paanan ng podium. Ang kulay sa kanyang mukha ay tila hinigop ng vacuum. Namutla siya na parang bangkay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, halos lumuwas sa takot, na para bang nakakita siya ng mga demonyong umahon mula sa impyerno. Naglakad si Don Alaric papasok. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay may bigat ng paghuhukom. Si Mylis ay nasa tabi niya, hindi isang hakbang sa likod gaya ng dati, kundi kapantay niya. Magkahawak kamay sila, isang deklarasyon na hindi na kailangan ng salita. Masyado pang maaga para sa eulogy, Vina. Ang baritonong boses ni Alaric ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Walang mikropono, ngunit ang kanyang tinig ay umabot sa bawat sulok ng silid. At masyado pang maaga para angkinin mo ang kumpanyang hindi naman sayo. Alaric! Nauutal na bulong ni Vina. Napaatras siya. Nabunggo ang podium. Paano? Patay ka na. Nakita ko ang abo. Ang dambis. Ang nakita mo ay ang gusto mong makita. Malamig na sagot ni Alaric. Tumigil siya sa gitna ng hallway. Hinarap ang mga bisita. Nagulat na gulat. Gusto kong ipakilala sa inyo ang tunay na dahilan kung bakit ako nakatayo dito ngayon.
Hindi dahil sa mga doktor, hindi dahil sa mga gamot na ibinigay ng hipag ko. Tumingin si Alaric kay Maylis at sa sandaling iyon, ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng init. Kundi dahil sa babaeng ito, si Maylis Soriano, ang babaeng tinangka niyong sunugin ng buhay dahil lamang sa takot kayong mabunyag ang katotohanan. Sinungaling! Tili ni Vina. Bumalik ang kanyang ulirat at agad na nag-activate ang kanyang defense mechanism. Itinuro niya si Maylis, ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. Siya, ang katulong na yan, ang lumason sa'yo, Alaric. Ginayuma ka niya. Kaya nasunog ang rest house ay dahil sa kapabayaan niya. Guards, palabasin ang babaeng yan. Ngunit walang guard na gumalaw. Nakatingin lang sila kay Don Alaric, ang tunay na may-ari ng mansyon. Tumingin si Vina sa paligid, naghahanap ng kakampi. Dumako ang kanyang tingin kay Rhea. Rhea, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa daddy mo kung anong klaseng ahas ang babaeng yan. Ipakita mo ang ebidensya ng pagnanakaw niya. Dahan-dahang tumayo si Rhea. Tinanggal niya ang itim na belo sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Vina at sa unang pagkakataon, wala nang takot sa mga mata ng dalaga. Naglakad si Rhea palapit kay Alaric at Maylis. Akala ng lahat ay aatakihin niya ang mga ito. Ngunit paglapit niya, yumakap siya ng mahigpit kay Maylis. At pagkatapos ay humawak sa kamay ng kanyang ama. I'm sorry, Tita Vina. Ang malinaw na sabi ni Rhea. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit. Pero wala kaming ebidensya laban kay Nana Maylis. Ang meron kami ay ebidensya laban sa'yo. Itinaas ni Rhea ang kanyang kamay. Hawak ang isang remote control. Itinutok niya ito sa malaking LED screen na nasa likod ng podium. Ang screen na inihanda ni Vina para sa kanyang tribute video. Sa halip ng mga larawan ni Alaric, ang lumabas sa screen ay isang video recording. Malabo ito at magalaw. Kuha mula sa isang nakatagong cellphone, ngunit malinaw ang audio. Kitang-kita sa video si Vina, nakaupo sa library, kausap ang isang lalaki sa telepono. Oo, siguraduhin niyo. Ayokong may makakalabas ng buhay sa lugar na yon. Sunugin niyo kung kailangan. Ang boses ni Vina sa video ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang mga bisita ay napasinghap. Ang mga reporters na nasa likod ay nagkakagulo. Kumikislap ang mga flash ng kamera. Napaupo si Vina sa sahig. Tila nawalan ng buto ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang imperyo, ang kanyang plano, ang kanyang maskara. Lahat ay gumuho sa loob ng ilang segundo. Tumingin siya kay Rhea, ang pamangkin na akala niya ay hawak niya sa leeg. Ikaw, bulong ni Vina, puno ng puot. Traidor ka. Hindi ako traidor, tita. Sagot ni Rhea ng may diin, habang tumatayo sa tabi ni Maylis at Alaric. Bumubuo ng isang pamilyang hindi mapaghihiwalay ng dugo o lason. Anak lang ako na gumising na sa katotohanan. Mula sa main door, pumasok ang mga pulis. Kasama si Inigo na ngayon ay malinis na at disente ang suot. Itinuro ni Inigo si Vina. Yan po, sir. Siya ang nag-utos sa loan shark na ipitin ako para i-blackmail ang ate ko. Habang nilalapitan ng mga pulis si Vina, tumingin si Don Alaric kay Maylis. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga sigawan at ng pagbagsak ng isang kontrabida, nahanap nila ang kapayapaan sa isa't isa. Ngunit bago tuluyang mapusasan si Vina, bigla itong tumawa. Isang tawa na matinis at nakakapanindig balahibo. Tawa ng isang taong wala nang mawawala. Sa tingin niyo tapos na ito? Sigaw ni Vina. Habang hinihila siya ng mga pulis, tumingin siya ng diretso kay Alaric. Akala mo ba ako lang? Akala mo ba ang lason ay nasa pagkain lang? Check your accounts, Alaric. Check the offshore accounts. Ubus na. Ubus na ang pera ng Monteverde. Hari ka nga, pero hari ka nang wala. Natahimik ang lahat. Napatingin si Alaric kay Rhea. Napayuko ang anak. Ang tagumpay ng gabing iyon ay biglang nabahira ng panibagong anino.
Nakulong nga ang kalaban, ngunit ano ang naiwan sa kaharian? Ang katahimikan na bumalot sa mansyon ng mga Monteverde matapos ang gulo ay mas mabigat pa kaysa sa ingay ng iskandalo. Wala na ang mga pulis, wala na ang mga reporters na parang mga gutom na buwitreng nag-aabang ng bangkay, at wala na rin ang mga bisitang nakiramay kunwari. Ang natira na lang ay ang malawak at malamig na bulwagan, ang mga nalantang bulaklak ng lili na nagkalat sa sahig, at ang 3 taong nakatayo sa gitna ng guhong imperyo. Nakaupo si Don Alaric sa mahabang dining table. Sa kanyang harapan ay ang kanyang laptop, nakabukas sa pahina ng bangko. Ang liwanag ng screen ay tumatama sa kanyang mukha. Binibigyang diin ang mga linya ng pagod at pagsuko. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang mga offshore accounts, ang liquid assets, ang emergency funds, lahat ay simot. Ang iniwan lang ni Vina ay ang mga utang ng kumpanya, at ang mansyon na ito na ngayon ay nakasanla na rin pala sa bangko. Isang hari na walang kaharian, isang don na walang yaman. Sa kabilang dulo ng mesa, nakayuko si Rhea. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak. Hawak niya ang isang baso ng tubig. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit dito, na para bang ito na lang ang kanyang sandigan. "I'm so sorry, Dad." Basag ang boses na sambit ni Rhea. "Kung hindi dahil sa akin, kung hindi ako naging tanga at nagpadala sa takot kay Tita Vina, hindi sana nangyari to. We lost everything." Dahan-dahan ang pag-angat ng tingin ni Alaric. Tiningnan niya ang kanyang anak, hindi bilang isang bigong negosyante, kundi bilang isang ama. Nakita niya ang pagsisisi na lumalamon sa dalaga. "Hindi, Rhea," malumanay na sagot ni Alaric. Isinara niya ang laptop. Ang tunog ng pagsara nito ay tila hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata ng kanilang buhay. Ang pera ay pwedeng kitain ulit. Ang kumpanya ay pwedeng itayo mula sa wala. Pero kung namatay ako sa gabing iyon nang hindi ko naririnig ang tawad mo, iyon ang tunay na kawalan. Tumayo si Alaric at lumapit sa anak. Niyakap niya ito. Isang yakap na matagal nang ipinagkait ng panahon at ng mga pader na itinayo nila sa isa't isa. Umiyak si Rhea sa dibdib ng kanyang ama, at sa bawat hikbi, tila nababawasan ang bigat ng kasalanan na kanyang dinadala. Sa may pintuan ng kusina, nakatayo si Maylis. Pinapanood niya ang mag-ama na nagkakabalikan. May kirot at tuwa sa kanyang puso. Ito ang pamilyang pinagsilbihan niya. Ang pamilyang minahal niya sa kabila ng lahat. Ngunit ngayon, ano na ang mangyayari? Wala nang pasahod si Alaric. Wala nang pambili ng groceries. Tumingin si Maylis sa kusina. Walang laman ng ref dahil sa gulo ng mga nakaraang araw. Ang mga caterer na kinuha ni Vina ay inimpake na ang lahat ng pagkain nang hindi sila nabayaran. Ang natira na lang ay ilang pirasong itlog, kamatis, at tirang kanin sa rice cooker. Huminga ng malalim si Maylis. Hinubad niya ang kanyang blazer na suot kanina sa burol at isinuot muli ang kanyang lumang apron. Hindi dahil inutusan siya, kundi dahil ito ang diskarte ng isang babaeng sanay sa hirap. Kapag ang mundo ay gumuho, ang kusina ang huling tanggulan. Nagsimula siyang magluto. Ang amoy ng ginisang kamatis at itlog ay unti-unting pumuno sa hangin. Tinatalo ang amoy ng luma at mamahaling pabango ng mansyon. Simple lang ito. Pagkain ng mahihirap, sabi nga ni Vina noon. Pero sa gabing ito ang amoy ng kaligtasan. Nang ihain ni Maylis ang pagkain sa mesa, sinangag na bawang, tortang itlog na may kamatis, at mainit na kape. Napatingin si Rhea at Alaric. Wala ng steak, wala ng wine, wala ng caviar. "Kain na tayo," anyaya ni Maylis. Ang boses ay puno ng sigla na pilit niyang pinapalabas. "Pasensya na. Ito na lang ang naabutan ko sa pantry. Bukas, mamamalengke ako ng mas mura." Naupo si Maylis, hindi sa pwesto ng katulong na nakatayo sa gilid,
kundi sa upuan sa tabi ni Alaric. Walang tumutol. Kumuha ng kanin si Alaric. Sumubo siya. Ang lasa ng itlog at kamatis ay simple, ngunit mainit. Tumingin siya kay Maelis, na tahimik na kumakain. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ngunit naroon din ang katatagan na hindi natitinag ng anumang bagyo. Maelis, tawag ni Alaric. Nag-angat ng tingin si Maelis. Po? Wala na akong pampasweldo sa'yo, diretsahang sabi ni Alaric. Ang kanyang boses ay walang halong pride, tanging katotohanan lang. Ang mansyon na ito, kukunin na ito ng bangko sa susunod na linggo. Wala na akong maibibigay. Ubus na. Natahimik ang hapagkainan. Tumingin si Rhea kay Maelis, nag-aabang ng sagot. Aalis ba si Nana ngayong wala ng pera? Ibinaba ni Maelis ang kanyang kutsara. Tinitigan niya si Alaric ng diretso. Sa mga mata ng lalaki, nakita niya ang takot. Hindi takot sa paghihirap, kundi takot na maiwanan. Ngumiti si Maelis, isang ngiting mapait pero totoo. Sir Alaric, noong gabing sinagip niyo ang kapatid ko, binayaran niyo na ang serbisyo ko habang buhay. At noong gabing tumalon kayo sa bintana kasama ko, tinapos niyo na ang kontrata ko bilang katulong. Hinawakan ni Maelis ang kamay ni Alaric sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang palad ay magaspang, sanay sa trabaho, at ngayon ay nagsisilbing angkla sa buhay ng isang lalaking naanod ng kapalaran. Hindi ako nandito para sa sweldo, malumanay na dugtong ni Maelis. Nandito ako dahil mas masarap ang tuyo kapag kasabay ko kayong kumain. Aalis tayo dito. Mag-uumpisa tayo ulit. Marunong akong magluto ng karinderya food. Ikaw, magaling ka sa negosyo kahit maliit. Si Rhea, tumingin siya sa dalaga. Si Rhea ay matututo ring tumayo sa sarili niyang mga paa. Napangiti si Rhea, may luha sa mata. I can work, Nana, or I can help you cook. Maghuhugas ako ng pinggan, kahit ano. Napapikit si Alaric, pinipigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Sa loob ng maraming taon, akala niya ang yaman ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Ngayon, sa harap ng simpleng tortang itlog at sa piling ng dalawang babaeng hindi siya iniwan sa kanyang pagbagsak, naramdaman niya na siya ang pinakamayamang tao sa mundo. Aalis tayo bukas, desisyon ni Alaric. Ang kanyang boses ay puno ng bagong pag-asa. Iiwan natin ang mansyong ito at ang lahat ng mapapait na alaala ni Vina. Pupunta tayo sa lugar kung saan walang nakakakilala sa Don Alaric, kundi sa Alaric lang. Tumango si Maelis. Sasamahan kita. Natapos ang hapunan na may kakaibang gaan sa loob ng malaking bahay. Nang gabing iyon, habang nagliligpit si Maelis ng pinagkainan, lumapit si Alaric sa kanya sa lababo. Wala nang sinabing salita. Kinuha ni Alaric ang sponge mula sa kamay ni Maelis at siya ang nagtuloy ng pagsasabon sa mga plato. Napatingin si Maelis sa kanya gulat. Hayaan mo ako, bulong ni Alaric, at sa unang pagkakataon, idinampi niya ang kanyang noo sa noo ni Maelis. Ang kanilang mga hininga ay naghalo. Hayaan mong pagsilbihan naman kita, kahit sa maliliit na bagay lang muna. Ipinikit ni Maelis ang kanyang mga mata, ninanamnamang sandaling iyon. Ang init ng katawan ni Alaric ay hindi na bawal, hindi na malayo. Ngunit sa likod ng kilig at pag-asa, isang tanong ang nanatili sa isipan ni Maelis habang nakadilat ang kanyang mga mata sa dilim ng gabi. Sanay siya sa hirap, oo, pero sanay ba si Alaric? At higit sa lahat, kaya ba ng pag-ibig na punan ang kumakalam na sikmura kapag ang realidad ng kahirapan ay tuluyan ng tumama sa kanila bukas? Ang pag-ibig ay madaling ipangako sa gitna ng adrenaline. Pero kaya ba nitong mabuhay sa gitna ng kawalan? Lumipas ang 3 taon at ang init ng araw ay hindi na nakakapaso para kay Maelis. Sa halip, ito ay nagsisilbing panggising sa bawat umaga ng kanyang bagong buhay. Ang dating Maelis,
na nakayuko at takot magsalita, ay naglaho na kasabay ng abo ng rest house sa Batangas. Ang babaeng nakatayo ngayon sa harap ng mainit na kalan ay ang may-ari ng kusina ni Maylis, ang pinakasikat na karinderya restaurant sa bayan ng San Pablo. Ang hangin sa loob ng kusina ay puno ng halimuyak ng beef caldereta na dahan-dahang kumukulo sa malaking kawa. Ang bawat bula ng sarsa ay nagpapakawala ng amoy ng atay, pimiento at keso. Ang sikretong timpla na dinadayo ng mga tao mula pa sa Maynila. Order sa table 4, 2 special kare-kare at isang crispy pata. Sigaw ng isang pamilyar na boses mula sa counter. Napangiti si Maylis habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang palad. Lumingon siya at nakita si Don Alaric, o mas kilala na ngayon bilang Mang Rick ng mga suki. Wala na ang mamahaling suit at kurbata. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at apron. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng mga resibo at pagsusukli. Ang puti sa kanyang buhok ay naroon pa rin, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng kulay at sigla, malayo sa maputla at matamlay na Don na dating nakakulong sa mansyon. Sa kabilang dulo ng dining area, nakita ni Maylis si Rha. Dala-dala nito ang isang tray na puno ng mga pinagkainan. Ang dalagang dating nandidiri sa amoy ng bagoong at hindi makahawak ng basahan ay siya na ngayong masiglang nakikipagkwentuhan sa mga tricycle driver at estudyante na kumakain ng tanghalian. Ang kanyang tawa ay hindi na pilit at matinis. Ito ay malalim at totoo, tunog ng isang taong malaya na sa bigat ng pagpapanggap at expectations. Bumukas ang pinto ng restaurant at pumasok si Inigo, pasa ng isang sako ng dinurado sa kanyang balikat. Ang katawan nito ay matipuno na, malayo sa payat at humpak na hitsura ng isang adik sa sugal noon. "Kuya Rick!" Tawag nito kay Alaric ng may respeto at tuwa. "Ito na po ang delivery. Fresh na fresh galing sa kumpare natin sa palengke." Pinagmasdan ni Maylis ang eksena. Ang puso niya ay umaapaw sa isang uri ng kayamanan na hindi kayang tapatan ng anumang bank account. Naalala niya ang balita sa radyo kaninang umaga habang naghihiwa siya ng sibuyas. Si Tita Vina ay nasentensyahan na ng reclusion perpetua dahil sa attempted murder at fraud. Ang babaeng naghangad ng lahat ay naiwan sa loob ng isang masikip na selda, walang pera, walang pamilya at walang kapangyarihan. Ang katarungan ay dumating ng tahimik, ngunit may bigat ng isang karma na hindi matatakasan. Nang sumapit ang gabi at naibaba na ang roll-up door ng karinderya, nagsalo-salo silang 4 sa isang mesa. Hindi steak ang ulam nila, kundi ang natirang kaldereta at mainit na kanin. Ngunit ang tawanan nila ay pumupuno sa bawat sulok ng silid. Matapos ang hapunan, habang nagtutulong si Rhea at Inigo sa paghuhugas ng pinggan, lumapit si Alaric kay Maylis na nooy nagbibilang ng kita sa counter. "Maylis," malamig na tawag ni Alaric. Inilapag niya ang isang tasa ng mainit na tsaa sa tabi ng calculator. Ang restaurant ay stable na. Si Rhea ay magtatapos na sa kanyang culinary arts course sa susunod na buwan. Si Inigo ay maayos na ang pamumuhay. Tumingil si Alaric at hinawakan ang kamay ni Maylis. Ang mga mata nito ay puno ng pag-asa at kaba, parang isang binatilyong nanliligaw sa unang pagkakataon. "Siguro naman, pwede ko nang itanong ulit ang tinanong ko noong nakaraang taon," bulong ni Alaric. "Pwede na ba akong mapromote mula cashier papuntang husband?" Tinitigan ni Maylis ang lalaking nasa harap niya. Ang Don na dating tinitingala niya, ngayon ay nakatingala sa kanya. Hindi na siya ang katulong na naghihintay ng utos. Siya na ang babaeng nagpapasya. Isinara ni Maylis ang logbook. Ngumiti siya. Isang ngamong ngiti na puno ng kilig, ngunit may halong biro. "Pag-iisipan ko, Mr. Monteverde," sagot ni Maylis habang pinipisi lang kamay nito. "Depende kung masarap ang luto mo ng almusal bukas. Sa bahay na ito, ako ang boss, di ba?"
Tumawa si Alaric at hinalikan ang likod ng palad ni Maylis. Opo, ma'am. Ikaw ang boss, habang buhay. Sa labas, ang buwan ay nagniningning sa itim na langit ng San Pablo. Sa loob ng kusina ni Maylis, ang 4 na taong pinagtagpo ng tadhana at pinanday ng apoy ay natutulog ng mahimbing. Napatunayan nila sa wakas ang katotohanan na ang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo at ang tahanan ay hindi nasusukat sa laki ng bahay, kundi sa init ng pagmamahal na pinagsasaluhan sa hapagkainan. At doon, sa piling ng mga taong nagmamahal sa kanya, hindi dahil sa kung ano ang kaya niyang ibigay, kundi dahil sa kung sino siya, natagpuan ni Maylis ang kanyang tunay na happy ending.